Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.
Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, tayo ay nasa ikalimang araw na ng ating pagmimisa de Gallo. Misa de Gallo dahil sa ating mga probinsya, kasabay nito ang pagtilaok ng manok. Ngayon, dinadalangin natin lahat ng inyong intensyon, lalo na yaong may mga sakit at yaong mga nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balita, ang hatid ng anghel, at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ay ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa,
tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Hallelujah. Katarungan, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Yan, kumusta po kayo? Na-miss natin ang isa't isa, no? Hindi tayo nagprograma kahapon sa Healing Touch sa Veritas. Pero ganun pa rin po, kayo sinasama ko sa aking panalangin, lalo na sa ating mga simbang gabi at misa de Gallo. Ngayon ay nasa kailimang araw na tayo ng pagnonobena. Pagnonobena sa ating Inang Maria. 9 na araw ng pagsasakripisyo po. Ano? Handa na ba kayo? Saan, Father? Father Edong, saan kami dapat handa? Sa sorpresa sa inyo ng Panginoon. Na matatapos nyo ba ang simbang gabing ito? O kayo ang tatapusin ng simbang gabi? Kayo medyo magaan-gaan kasi nasa loob lamang kayo ng bahay ninyo, nakatutok sa inyong mga cellphone o di kaya sa mismong radyo. Pero sa pagpapatuloy ng iba, gumigising ng madaling araw at tutungo sa kanilang mga parokya, mga 3:00 kasi kadalas ay 4:00 or 4:30 ang Misa de Gallo, kasabay nga po ng pagtilaok ng mga manok. Ang iba naman ay nagpupuyat
Ang misa naman natin, Misa Aguinaldo sa gabi ay kadalas ay 7:30 o alas 8, depende sa parokya ninyo. Pero tandaan po ninyo mga kapanalig ha, hindi tayo nag-iipon ng 9 na misa at sa dulo ay ating kukubrahin sa Diyos. Lord, naka 9 days ako, baka naman. Hindi po itong parang nag-iipon kayo ng sticker sa tindahan ng kape at sa dulo ay mayroong planner. Oo, kapanalig, hindi ito lucky charm. Ito ay pagnanobena, kasabay ng pagtatanod sa pag-iintay natin sa pagdating ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga pupuyat-puyat dyan, sisingot-singho dahil nasipon na, tuloy lang ang laban dahil may 4 pa tayong gabi o madaling araw na pagsasamahan. Ang simbang gabi po sa Pilipinas ay kagaya ng martial law, kaya po simbang gabi. Kasi noon po ay may curfew. Siyempre hindi na natin ito naabutan, but this is part of our history, not only as a church but also as a people. Curfew po ng alas 10, kaya po alas 7 pa lang, nagsisimbang gabi na ang mga tao para bago mag alas 10 ay nasa bahay na. Wala po nung misa de Gallo kasi hindi pwedeng lumabas ng maaga. Pero para mas mapakinabangan natin mga kapanalig itong ginagawa nating pag-mimisa de Gallo, tingnan natin ng malalim ang kahulugan ng magandang tradisyong ito. Nung ako ay nasa Roma, nung ako ay nag-aaral doon, na ikwento sa akin mga kaibigan ko, doon nga po ay meron na rin silang simbang gabi. Bagamat Filipino communities po talaga ang nagsimula nito, ngayon ina-attenan na ng pati ng ibang lahi. Kailangan lang po nilang mag-secure ng kanilang slot sa pamamagitan ng ticket. Doon naman po historically, galing po sa mga Pilipina na nagsisimbang gabi sa Malta. Opo, balik kabila lang pong tawid dagat, medyo maiksi lang. Matapos po nang sila'y lumipat ng Roma, Italia, pinagpatuloy po nila doon ang simbang gabi. Hanggang ngayon, may simbang gabi po na mismo ang Santo Papa ay kasama. Ganun po kalakas ang pananampalataya ng mga Pilipino. Pero ang tanong po natin, sino ang nasa spotlight ngayon sa ating pagbasa, lalo na sa mabuting balita? Kung kayo po'y sumimba kahapon, sino? O sige nga kapanalig, kung talagang nakikinig kayo, makinig. Si Zacarias po ang bida kahapon ng ating tinatawag na protagonist. Ngayong sa pagbasa naman natin ngayong araw, tinatawag nga itong Misa Aurea. Sino ang bida? Si Maria, wala nang iba pa. Ito yung ginanap na pag-aanunsyo kay Maria kung anong mangyayari sa kanya. Aurea or the Golden Mass, kasi ng mga unang panahon, ng mga unang titig daw po sa pagbasang ito ay sinusulat sa ginto. At golden pa rin dahil po sa pagsagot niya ng oo sa paanyaya ng Diyos. Pero bakit sa kalagitnaan ng Adviento, kagaya nitong panahon ng ating simbang gabi o Misa de Gallo ay lalabas si Maria dahil sa kanyang kahalagahan para sa atin, lalo na sa mabuting balitang inihayag ng Anghel Gabriel. Padali pong isipin na hindi bigyang halaga si Maria kagaya ng ginagawa ng ibang sekta. Kasi sino ba naman ang napakasimpleng babaeng ito binigyan lamang ng mabuting balita at yun, tapos na ang lahat. Si Maria po ay sumagot ng buong giting, ibinigay po ang kanyang oo. Kaya kung kayo ay naghahanap ng senyales, nako, eto na rin yun mga kapanalig, kayo rin ay umoo. Umuo na ba kayo sa sorpresa ng Panginoon sa inyo? Umuo na ba kayo sa pagpapalang matatanggap ninyo? Kagaya ng ating mahal na Inang Maria, kayo kaya ang puntahan ng anghel at sabihin sa inyong, naku, mabubuntis ka. Tapos alam mo, binigyan ka pa lamang ng pagkakataon na ipagkasundo kay San Jose. Wala pa man lang nangyayari sa inyo. Kung sa buhay natin ngayon, sa ating society na napaka-judgmental, lalo na kayong husgahan. Lalo pa nung panahon niya, kamatayan ang kapalit nito. Pero buong lakas siyang umuo sa paanyaya ng Diyos. At dahil dito sa kanyang pag-oo,
naganap ang isa sa pinakamalaking pangyayari para sa ating lahat sa sangkatauhan, ang katubusan ng tao. Mary was led by the word of an angel to receive the greetings and announcement that she would bear the Son of God. Kung iisipin niyo, ganun din ang nangyari kay Eva. She was led by a different angel and a different word, kung saan siya ay pinalayas sa paraiso matapos niyang gawin iyon. Ito naman ang ginawang kapalit ni Maria, ang kanyang pag-oo ang nagpanumbalik sa atin sa Panginoon. In today's gospel, God reveals to us the birth of His begotten Son, ang simula na ng lahat mula pagdadalang tao. At meron pang isang bida, ang anghel, si San Gabriel, Arkanghel. Sana tayo rin ay makahanap ng ganitong anghel, no, mga kapanalig, na magbibigay ng magandang balita sa atin. Hindi naman yung magbubuntis tayo, pero merong magandang grasyang mapapasa atin. Kaya tinatanong ko kanina, bakit sa kalagitnaan ng Adbyento lumalabas ang ganitong kwento kay Maria? Dahil sa ating Adbyento tayo nag-iintay, ganon si Maria. Inantay niya ang katuparan ng sinabi sa kanya ng anghel at hindi siya nabigo. Yung iba nga po, tinatawag siyang Our Lady of Advent. Ang ina ng mga nag-iintay. Di ba, ilang buwan ba siyang nagbuntis? So ipanalangin natin, mga kapanalig, yung mga humihiling na sila'y mabuntis din at magkaroon ng supling. Yung mga humihiling ng kagalingan sa lahat ng kanilang sakit na nararanasan ngayon. Nawahipuin kayo ng mapagmahal, mapagpatawad at mapaghimalang kamay ni Jesucristo, kasabay ng pananalangin ng ating mahal na Inang Maria. Napakahirap po ng responsibilidad ng ating Inang Maria sa pag-oo sa alok na ito ng Diyos. Tayo po may kanya-kanyang kwento ng kahirapan dahil sa pag-oo natin. Ako rin po, nakwento ko na, kung natatandaan nyo, ako po yung paring galing ng GMA7, dati pong director at producer, na ako po'y umalis sa telebisyon at umuo sa Panginoon, hindi po naging madali. It was not a bed of roses, but it's all worth it. Palagay ko po yan din ang sinasabi sa atin ni Inang Maria. Sa lahat ng paghihirap na kanyang dinanas, lahat ay patungo sa Diyos, and it was all worth it. Patuloy po natin ipagdasal ang isa't isa. Nakagaya sana na Inang Maria ay sasabihin niyang, My spirit rejoices in God my Savior. Ang aking puso ay nagpupuri sa Diyos. Tandaan po natin ang ating paghihintay ay malapit ng matapos. Dahil darating na ang manunubos, pupuspusin tayo ng ligaya, isisilang ng payak, walang kagayak-gayak, pero bibigyan tayo ng lubos na galak. Amen. Manalangin tayo nang matularan natin ang halimbawa ni Maria na may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Ang ating panalangin sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway maging tapat sa kanilang pananampalataya,
bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahanggan sa'yo, buong puso kong ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa isinasampalatayang dapat na asahan na darating mong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasapo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, sa lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ating idalangin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sa langit, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga sa amin. Cordero ng Diyos, kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsasalo-salo mo sa iyong banal na piging ay pagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawar nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan na dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-lisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-lisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.